you need to pray if you can't do it. Diba, pag hindi ka sigurado sa gagawin mo, pag hindi ka sure sa magiging decision mo, magdadasal ka. Ask God's guidance. Yung Holy Spirit will enlighten you kung gagawin mo yan or hindi. Kung wala ka talagang confidence sa sarili mo, huwag mawalan ng pag-asa, just pray. Because if you can't do it, well, talagang talunan ka. So you need to work out of that kind of barriers dyan sa sarili mo. Kailangan may kumpiyansa ka sa sarili mo na kaya mo. Kasi may magpupush sa'yo. Sasabihin mo, I can't do it. Pero yung family mo magpupush sa'yo na kaya mo yan. Proceed mo yan. Just continue doing what you think is right. Basta may dasal yan. Magdadasal ka lang talaga. And sometimes kasi gusto mo mapag-isa kasi gusto mong mag-isip ng tamang magiging decision doon sa gagawin mo. Pwede ka magta-travel kung saan-saan kung gusto mo, just to enjoy yourself. At isipin na din yung gagawin mo kung itutuloy mo or hindi. Kasi may mga bagay na gusto mong i-pursue. Kalaunan magsisi ka, di ba? So for you to be able to accomplish that dream, magdasal ka, ask God's guidance, at yung Holy Spirit talaga mag-enlighten sa iyo kung gagawin mo yun or hindi. Kasi marami tayong mga problema, di ba? Kanya-kanya tayong mga problema. Hindi natin masusolusyonan kung hindi natin gagawa ng paraan. No? Walang problema na ibibigay ang Diyos na hindi natin masusolusyonan. Kaya pray lang talaga ng pray. So if you can't do it, may mga kaibigan dyan, mga tao na mapupush sa iyo para sabihin na you can do it. Kaya mo yan. Ano bang example nun? Kunyari may exam, di ba? Kung yung mga professional na courses na magte-take ng exam, sasabihin na you can do it. Just pray. Di ba, yung iba magsisimba, yung iba manghingi ng signs, di ba? So keep believing in yourself na kaya mo. Just pray. Kasi kung magdadasal ka, talagang mabibigyan ka talaga ng kaliwanagan dun sa magiging desisyon ng buhay mo. So prayer is the best asset para dalhin mo dun sa magiging future ng desisyon na gagawin mo. So meron din tayo dun, kung ayaw mo din na madistorbo, pwede kang you can travel alone, pwede kang magmuni-muni, di ba? Kailangan mong mag-iisip ng kung ano-ano. You just want to be alone. So yun. So siguro dagdag yun para sa pagtitimbang mo. You are keep on balancing kung kakayanin mo or kayang-kaya mo. You can travel, you can have your family with you, kakain kayo, and kung gustong may mga opportunity na i-offer sa'yo, you can grab it. Tulad ng mga kung may offer na trabaho, di ba? So while waiting for that kind of decision, kunyari nag-decision ka na mag-exam pero hindi ka pa talaga sure, so pwede kang mag-convert, pwede mong ilibang yung sarili mo doon sa mga negosyo, yung business, yung trabaho, para at least may kumpiyansa ka na kung ready ka nang mag-take ng exam. Yung yung example natin na exam, so push mo na. So siguro kung may weakness ka, kung weakness mo yon, kailangang bihasahin mo yun talaga para confident ka na mag-take ng exam. So just pray. Kung kaya ng iba, bakit hindi mo kaya, di ba? So minsan kasi pag gusto mong magdesisyon, di ba, yung iba kumakain ng kain, gala ng gala, travel alone, travel with family, and siguro yung pagiging happy mo, di ba? Pagiging masayahin mo, di ba? You should focus kung saan ka naging happy. Chill ka doon, pwede kang makipag-chit-chat sa mga kaibigan mo para talagang para maramdaman mo na may nagsusuporta sa iyo. Pag sinabi mong I can't do it, pero ipupush ka nila that you can do it, gawin mo na. Basta kasabay yung pagdarasal.
So, may mga ano din tayo. Kung may mga program din sa mga lugar niyo, pwede kayong mag-participate para i-boost yung confidence niyo, yung self-confidence niyo to meet and greet other people. Lalo na yung mga behaviors ng tao, characters ng tao, yung mga ugali ng tao kasi sa mundo ng trabaho, makakasalamuha mo talaga ang iba't ibang klase at iba't ibang uri ng mga ugali ng tao. The character, the behavior, the manners. Nandun, nakikita mo yun. And also, pag may mga reunion kayo, pwede kayong sumali sa reunion. Para at least man lang maano yung confidence niya. Yung confident niya sa sarili niya ba na gusto niyong makipag-usap sa kanila, gusto mo makipag-halubilo sa kanila, and then so on and so forth. May confidence ka na. May confident ka na para mag-take ng exam. Exam kasi yung ano natin dito, focus. So may confident ka na para i-take ang risk na mag-exam. No matter what happens, decision mo yon, and kung makapasa ka, congratulations. Kung hindi, huwag mawala ng pag-asa. Just pray. Pray and pray lang talaga. May mga ano kasi, may mga bagay-bagay na hindi nabibili ng pera. Yung things money can't buy. Yung manners, di ba? Yung morals, yung respect, hindi talaga yan nabibili. Yung character, yung common sense, yung tiwala sa sarili, yung pagtitiwala, hindi yan nabibili ng pera. Yung pagiging class, yung pagiging pasensyoso mo, yung patience mo, yung patience. Tapos yung integrity mo. At yung last is love. Yung pagmamahal, hindi po yan nabibili ng pera. So those are the things money can't buy. So yun lang. Basta kung wala kang tiwala sa sarili mo, magdasal ka. If you don't have the confidence, and if you don't have the self-confidence naman, pwede mong gawin yung lahat ng sinabi ko kanina. Para man nang matest yung sarili mo na kaya mo nang makipag-usap sa ibang tao, ready ka na para makipag-halubilo sa mga iba't ibang ugali ng tao, because that is a reality. Pag nasa ka sa ibang lugar ka, handa kang harapin yung mga ganung bagay. Okay, so yun lang. This is J. Paul Tanasas. Maraming salamat and thank you for watching. Please keep sharing this live. Bye-bye.